Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miyembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad. Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:04 na ng umaga. Alamin ang mga kaganapan at mga pinag-uusapan sa Zamba Sulta. Makibalita at makibahagi sa pagbabago at pag-unlad. Oras na, Zamba Sulta! Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Buenos dias a todo, maayong buntag sa tanan. Good morning, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig na nasa kanilang mga bahay. Nagkakape, nag-breakfast, nag-almusal na, o kaya ay nagsisimula ng maglinis. Ipagpatuloy nyo lang yan habang kayo ay nakikinig sa programang Oras na Zamba Sulta. Ako po ang inyong lingkod, Sara Mito Labing, and thank God it's Friday. Yes, Friday po ngayon, March 6, 2026. At syempre, makakasama nyo po kami para sa isa't kalahating oras ng balitaan, impormasyon at inspirasyon. Good morning sa lahat ng ating mga listeners sa Sibugay. Ayan, maayong buntag sa inyong tanan, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Ayan, good morning. At syempre, dahil isang linggo ako halos hindi nyo narinig sa part 1, wala lang. Makakasama ko na ngayon. Ang aking kabarangay, si Robin Soling. Bin, good morning. Ayan, sir, good morning. Buenos dias sa iyo at ayan, thank God it's Friday at bumalik ka na. Yeah. Bakit ka nakabalik late? ka na. Actually, alam mo, sinadya mo. Pinikit ko lang saglit yung mata ko, no? Buti nagising pa. Buti naalala ko, ay, dyan na pagali programa. Hindi pagali ara Sabado. Yung bang feeling mo, yung sobrang pagod ka this week, no? Alam mo, Wow. hindi ko naman sinasabi. Hindi ako nagko-complain. Hindi ako tamang complain. Pero napagod ka talaga. Sobrang pagod, no? Especially, alam mo, magpo-programa ka ng unang part. Di ba? Mag-isa. Nang mag-isa. Pero congratulations, nakaya mo na. So pwede ka na. Pwede ka nang magbakasyon. Pwede na. Kaya Kung ano mo, man ang kaya iyong mo na desisyon, pala. ha? Pwede na. Ayan. Next time, isasalang na kita sa mga interview. Sa mga interview. Wow, hinay-hinay, ha? Hinay-hinay. Ayan. At syempre, sir, batiin natin ang ating mga kabarangay sa sige, Sulu, go. Basilan, Tawi-Tawi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At syempre, malingkat marayo mahinaat ahap subo. Ayan, sa mga listener din natin na nakikinig dyan sa mga kabarangay natin sa loob at labas ng syudad ng Zamboanga. Siguro sa tahimik lang na nakikinig sa atin habang sila ay yung iba, sir, ay fasting, yung iba naman ay resting, yung iba naman ay nasa biyahe. Ayan, so good morning sa kanilang lahat at kayo po nakikinig sa ating programa dito sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ang ating radio stasyon ay bukas hanggang alas 6, mula alas 5 ng morning. Yes, mapapakinggan nyo po kami sa mga ganyang oras. At syempre, ngayong araw ng Biyernes, ang ganda po ng ating magiging topic. Kayo po ba ay mahilig mag-online lending app? Mahilig mangutang sa mga online lending. O kaya kayo po ba ay nabiktima na? O kaya ay gusto mong malaman kung yung katransaksyon mo ngayon
ay scam na Legit? pala or illegal o hindi legit, mamaya po makakasama po natin ang Securities and Exchange Commission, Zamboanga, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, AOR nila yan. Zambasulta area. Pakinggan nyo po mamaya ang magiging interview ko kay Attorney Ella Janelle Go para ma-identify ninyo ano-ano yung mga red flags na dapat ninyong bantayan, no? Kapag sila pala ay scam na. Oo, may mga bago kasi ngayon na paraan din para lokohin yung mga kababayan natin. 'Di ba? Lalo na kung ikaw ay sabihin natin na pressure na magkaroon agad ng pera, kapit sa patalim ang kanilang term at wala ka nang magawa kundi manghiram na lang, dapat bantayan mo pa rin kung illegal na pala ang iyong yung transaction. iba nga sir, no, yung desperado, 'di ba minsan kasi ganun eh. Oo. Alam mo kahapon sir, may isa akong kaibigan na yun nga nakakalungkot, no, dahil siya ay na biktima. Hindi naman na biktima, ano ba yung term? Dahil nga nahilig sa yan nga yung sa mga online games. Online gambling, no, online games ay ayun, no, problemado siya kahapon. Nakala ko ano na ang pinoproblema niya, dahil nga may utang pa siya. So plano niyang umutang at napag-isipan niya, no, na sabi niya, alam mo yun, hihiram na lang ako sa, yun nga. Online lending. Actually, kahapon lang, timing ang ating topic ngayon, no? Oo, kaya po, no, siguro doon tayo mag-examine muna sa wala talagang magandang maidudulot, yung mga gambling, online man, or kaya physical, live mong nilalaro yan, basta gambling, wala talagang maidudulot na maganda sa atin. Kaya abangan nyo po yan mamaya. Okay, alas 7:11 ng umaga. Saan sila pwedeng tumawag, Bin? Oo, pwede kayong tumawag sa ating cellphone number sa 0916-296-6625 para sa ating cellphone, at pwede rin po kayong mag-chat o mag-email o mag-comment sa ating Facebook page sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Para sa ating ulat panahon, ang Northeast Monsoon ay nakakaapekto sa extreme Northern Luzon. Ang easterlies ay ang nakakaapekto dito sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Local forecast naman po natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may bukod-bukod na pag-ulan o pagkidlat, pagkulog ang iiral dito sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil naman nga sa easterlies. Posible po ang mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa tuwing may malalakas na pagpapanood ng kulog at kidlat. Kaya po kailangan natin maging handa at maingat. Ang ating temperatura tinatayang aabot sa 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius dito sa lungsod ng Zamboanga. We sing happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy birthday. March 6, happy birthday kay Chrismy Vendiola. Hi Chrismy, happy birthday sa'yo. Happy birthday rin kay Vincent Ignacio. Nagbe-birthday din siya ngayong araw na ito. And para naman bukas, Sabado, ayan, wala. Pero March 7, happy birthday sa aking former classmate, magaling na technician, Ken Mark. Hi Ken Mark, happy birthday. At advance happy birthday kay Kuling dyan sa Tala, Barangay Bualan. Good morning sa mga taga-Suwa family. And kay Ate Tess Espartero, ayan, kasama natin sa media. Advance happy birthday March 9. Oo, wala kang audio, Bin? Ayan, dito naman sa aking listahan, no? Dito sa ating listahan ay nag-iisang si Ma'am Reds Abdulhan. Happy birthday. Ayan. At sa mga hindi ko nabati, no? Ayan, siguro sa mga nakamonitor sa atin, happy birthday po sa inyong lahat. And God bless.
salita at tanong ngayon. Unang salita natin o ang ating salita ngayong umaga ay lying. Sa Filipino o Tagalog, pagsisinungaling. Nat Chavacano, Pamparon. Mamakak sa Bisaya. Ilonggo, Tikalon. Pagputing sa Tauso. Yan, ang ating tanong. Ano yung kasinungalingan na dapat mo nang itama ngayong araw na ito? Proverbs 12:22, the Lord detests lying lips, but He delights in people who are trustworthy. Sa magandang balita Biblia, ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Ayan, tama ba yung translation natin? Hanapin nga natin muna, no? Pero eto nga, pag-uusapan natin, Bin, ang tungkol sa lying lips. Alam mo, Bin, siguro lahat tayo, no, nakaranas tayo na minsan lang man sa ating buhay ay makapaggawa ng kasinungalingan. Diba? And na-realize natin na itong pagsisinungaling, parang ito rin yung root of all evil minsan. Diba? Porque kita tiene besta aprende hace loco gente. Porque aquel tiempo di Adan pati Eva, ya pwede sila come con aquel fruta. Por causa con el de habla kita de pamparonadas. Diba? Nagsisimula minsan ang lahat ng mga kasalanan dahil sa maliit na pagsisinungaling na lumaki ng lumaki hanggang hindi na natin namalayan na yun na pala ang ating naging buhay. At ano ang sabi ng ating verse tungkol sa mga lying lips, no? Sabi pa dito sa Proverbs 12:22, ayan, namumuhi, ayan, ito po yung right translation, namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Grabe yung term, namumuhi. Kasi bakit? Alam niyo po ba, yung pagsisinungaling, yan po yung character ng kaaway ng Panginoon, the devil. Siya yung father of all lies. Sir, no, alam mo, yung, eto sabi nga dito, no, yung He delights in di ba, no, in who are trustworthy. Pero yung sa mga lying lips, no, ay alam mo kasi yung sabi mo nga kanina, no, doon pa lang sa creation, yung sa pagkain ng prutas, 'di ba? Makikita mo talaga na ganun lang simple, no, walang complication, hindi naman robot na para sumunod, pero nandun yung freedom actually. 'Di ba? Oo, sa ating kabarangay, nandun yung freedom sa atin, no, yung ganito. And then here comes may isang sitwasyon lang na kailangan mong magdesisyon kung susunod ka ba doon sa desisyon na yon na para magkaroon ng complication o magsasabi ka ng totoo, 'di ba? Sir, ikaw, I mean, Go ahead, Bin. oo, ayan, no. Yun nga, yung sabi nga dito, no, hindi lang honesty, no, ang yung prefer niya, pero eto, he delights in it, especially, no, sabi nga, yung kapag tayo ay mapagkakatiwalaan. Kasi nga, yun eh. Ang maganda nga doon sa nangyari sa creation, no, kay Adam at Eve, 'di ba? Tinanong pa sila. 'Di ba? Tinanong pa sila kung sasabihin ba nila yung totoo. Minsan kasi ganun din sa atin, no. Yung konsensya ba natin minsan may napulot kang isang relo na wala naman nakakita o gold, tapos ngayon tatanungin ka ng konsensya mo, ano is ibabalik ko ba o hindi? Di ba? And then nakadepende doon sa alam mo yun, no, sa sagot mo. Doon pa lang sa sagot mo, sa konsensya mo,
nakabase na dun kung magsasabi ka ng totoo o hindi. Alam mo, questionable na nga eh. Kapag nag-doubt ka na magsabi ng totoo at the very first place. Mm, 'Di ba? tama. Doon pa lang eh talagang mako-question mo na ano ba yung pagkatao ko? Bakit nung tinanong ako, nag-doubt pa ako kung magsasabi ba ako ng totoo o hindi. May mga pagkakataon kasi na nakakatakot na magsabi ng totoo. Or minsan ayaw na lang natin magsabi ng totoo kasi baka masaktan siya. Pero 'di ba, Mm, ano ba yung godly? Ano ba yung tamang gawin? Kahit masakit 'yan, kung i-assess mo, ito ba yung maghi-heal sa lahat? Ito ba yung mm, wawasak sa mga kasinungalingan? Alam mo, truth prevails pa rin naman eh. Kaya yung pagsisinungaling natin, may ending pa rin yan. Kaya today, God is reminding us na kinamumuhian niya yung mga pagsisinungaling. Therefore, darating pa rin ang panahon na i-reveal ng Panginoon kung ano yung mga kasinungalingan na ginawa natin. 'Di ba si Satan, trinay niya naman pasinungalingan ang lahat, na wala ng hope, walang nagmamahal sa atin, wala ng salvation, hindi tayo mahal ng Panginoon. Nagsin, alam mo yung dinatry niyang i-deceive tayo sa mga lies niya. Pero hindi siya mananaig forever dahil darating at darating ang point na i-reveal ng Panginoon kung paano kanya niligtas, paano kanya minahal, paano kanya tatanggapin. 'Di ba? I-reveal yan lahat ng Panginoon. Kaya children of God, God doesn't just prefer honesty. Sabi nga kanina na mention din ni Robin. Hindi lang siya basta gusto niya lang ng honesty. Siya po ay nagagalak. He delights in it. Nagagalak siya. Sobra pa sa masaya lang siya. Siya ay natutuwa ng lubusan kapag tayo po ay nagsasabi ng katotohanan. Kaya nga sir, no, sabi nga dito, when we choose transparency over a convenient lie, no, we trade a temporary advantage for a permanent peace of mind and a stronger relationship. 'Di ba? Yung pagsisinungaling kasi makakalusot ka pansamantala. Mm. Oo, pansamantala lang, no? So, alam mo yun, bakit mo pipiliin yung pansamantala compared sa doon sa pansamatagalan, 'di ba? Mhm. Oo. Tsaka Parang ang yung parang lalim mm, mo ngayong araw na ito. At saka ano? Tsaka ano, 'di ba? Pag ikaw ay magpapatuloy sa kasinungalingan mo, ikaw mismo malilito sa script mo. Ikaw Mm, mismo darating ang araw, magkakabuhol-buhol ang mga pinagsasabi mo, nakalimutan mo na sundin ang script mo. Malalaman at mm. malalaman. Kaya yung mga nasa gobyerno, yung mga patuloy pa rin, tayong nililing lang, darating pa rin ang araw, the truth will prevail. Kaya ang ating challenge sa ating mga tagapakinig, identify one situation po sa inyong buhay ngayong araw na ito na kayo ay nakapagsinungaling at puntahan ninyo, balikan ninyo yung taong iyan. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ask God for strength na masabi mo na sa Kanya ang katotohanan at humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagsisinungaling. Kana pagkatikal nato. Kanina natawa si Kuya Romel nung sinabi kong tikalo. No? Diba? Oo. So, go to that person and clarify the facts. No? Maybe uncomfortable siya, pero yung freedom na pwede ninyong makamtam, kayong dalawa mismo, 'di ba? Ay ang laking relief noon sa iyong puso, and God will be delighted in it. Yan po ang ating salita at tanong ngayon. Muli, ano yung kasinungalingan na dapat mo nang itama ngayong araw na ito? Zambasulta Balita. Oras natin mga kaibigan, alas 7:23 na ng umaga, at para sa ating mga balita, formal nang kinumpirma ng Regional Forensic Unit 9 o SOCO o RFU 9 SOCO na ang isa sa 7 bangkay na matagal nang hindi nakikilala
ay ang kapitan ng lumubog ng barkong MV Tricia Christine 3 na si Captain Sonny Secuban. Ayon sa pagsusuri, nagmatch ang DNA tissue na kinuha mula sa anak at kapatid ng kapitan sa DNA sample na nakuha mula sa biktima. Dahil sa posibleng o positibong pagkakakinlanlan kay Captain Sonny Secuban, nabawasan na ang bilang ng mga hindi pa nakikilalang mga katawan o labi. Sa kasulukuyan, 6 na lamang ang natitirang bangkay sa cold storage. At ang update, sa huling tala mula sa ating mga otoridad, ang mga survivor ay nasa 293. Ito yung mga pasahero at tripulante. Yung mga nasawi po ay nasa 65 na katao. Ang mga nawawala base sa kanilang listahan ay nasa 13 katao. Nagpulong kahapon dyan sa City Hall ang pamilya ng mga biktima kasama ang lokal na pamalaan. Ibinigay ng mga pamilya ang kanilang sariling listahan ng mga nawawalang kamag-anak upang maikumpara sa datos ng gobyerno. Inatasan naman ni Alcalde Kimer Adan Olaso ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO na suriing mabuti ang dalawang listahan at i-verify ang mga pangalan na wala pa sa opisyal na talaan ng mga otoridad. Zambasulta Balita. Mas hihigpitan na ng lokal na pamahalaan ng Zamboanga at ng Bureau of Fire Protection o BFP ang pagpapatupad ng Republic Act No. 9514 o ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008 sa mga sektor ng negosyo sa lungsod. Ang hakbang na ito ay kasunod ng malaking insidente ng sunog na naganap sa Magay Public Market noong nakaraang linggo. Ayon kay Mayor Kimer Adan Olaso, base sa ulat ng BFP, nasa 10 to 15% o 2,000 na mga negosyo ang nakatakda na sanang ipasara dahil sa hindi pagsunod sa mga requirement na nakasaad sa Fire Code. Gayunpaman, dahil ayaw ng alkalde na mawalan ng hanap buhay ang mga negosyante, inutusan niya ang BFP Region 9 na makipag-ugnayan sa Regional Director upang bigyan ng 6 na buwang palugit o grace period ang mga establishmento para makatalima sa batas. Nilinaw din ng alkalde na hindi lamang sa mga pribadong kumpanya sila magiging mahigpit, kundi maging sa mga pampublikong ahensya at gusali. Ilan sa mga pangunahing requirement ng Fire Code na dapat sundin ay ang paglalagay ng mga sprinkler system, smoke detector, fire alarm at fire extinguisher. Zambasulta Balita. Hindi na maikakaila ng sospek ang kanyang kinalaman sa pagpatay sa isang pamilya sa Barangay Bolong, Kamakailan matapos lumabas na positibo ito sa isinagawang paraffin test. Ito ang kinumpirma ni Mayor Kimer Adan Olaso sa harap ng media kahapon. Ayon pa sa alkalde, ang resulta ng pagsusuri ay matibay na ebidensya na nagpaputok ng baril ang sospek taliwas sa paulit-ulit nitong pagtanggi. Ikunento pa ng alkalde na personal niya pang dinalaw ang suspect sa piitan sa Sangali Police Station upang tanungin kung siya ba ang pumaslang sa mag-asawang Espinosa at sa anak ng mga ito. Sa kabila ng mabigat na alegasyon, mariing iginiit ng suspect na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa krimen. Ngunit dahil sa lumabas na resulta ng siyentipikong pagsusuri, mas lalong nabaon ang suspect sa kaso. Muling nagpaalala ang alkalde sa publiko na kung merong kaalitan o hindi pagkakaunawaan, mas mabuting daanin ito sa maayos na usapan sa halip na ilagay ang batas sa sariling mga kamay. Binigyang diin din ni Olaso na ang mga ganitong uri ng marahas na krimen ay madalas na nag-uugat sa paggamit ng ilegal na droga. At dahil dito, naninindigan ang alkalde na gagawin niya ang lahat upang tuluyang masugpo o matrim down ang operasyon ng ilegal na droga dito sa lungsod ng Zamboanga. Zambasulta Balita.
Dahil sa pagkamatay ng isang menor de edad sa Artelin Boulevard o Kawa-Kawa, nakatakdang magpatawag ng pagpupulong si Mayor Kimer Adan Olaso kasama ang mga opisyal ng barangay at ang kapulisan ng lungsod. Layunin ng nasabing pagpupulong na bigyang diin ang mas mahigpit na pagpapatupad ng existing ordinance sa curfew hours para sa mga menor de edad pagsapit ng alas 10 ng gabi. Base sa ulat, kinilala ang biktimang nasawi na si JR. Nangyari ang insidente bandang madaling araw habang pauwi na sana ang biktima galing sa city proper. Ayon sa mga saksi, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima at nagsasagawa pa ng freestyle habang nagmamaneho ng motorsiklo. Dahil sa bilis at peligroso nitong galaw, nawalan ng kontrol ang biktima dahilan upang tumalsik siya mula sa kanyang motor at sumalpok sa isang steel barrier. Nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang menor de edad na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Mariing pahayag ni Mayor Olaso, dapat nang maging istrikto sa pagpapatupad ng curfew ordinance at kailangang patawan ng kaukulang parusa o penalty ang sino mang lalabag dito upang maiwasan ang ganitong mga trahedya sa kalsada. Zambasulta Balita. Nasaksihan ang muling pagdagsa ng bulto-bultong sardinas o tuloy sa baybayin ng Barangay Tagilon noong gabi ng Marso 3 kasabay ng high tide sa Tagilon Port. Ayon pa sa BFAR Region 9 Provincial Fisheries Office, tinatayang aabot sa 225 kilos ng sardinas ang nakolekta ng mga residente sa loob lamang ng 1 oras. Kinabukasan, ang mga huling isda ay ibinenta sa pampublikong pamilihan sa Banono matapos itong ipatuyo. Bukod sa Tagilon, naiulat din ang kaparehong insidente sa Galas Port sa Dipolog City sa parehong gabi. At ayon sa mga residente at eksperto, maaring ang dahilan nito ay dahil sa high tide o pagtaas ng tubig, atraksyon sa ilaw ng mga pantalan, o kaya ay pag-iwas ng mga isda sa mga predator. Binigyang diin naman ng DABFAR National Director Elizer Salilig na ang penomenong ito ay hindi lamang tsamba kundi resulta ng epektibong pagpapatupad ng Bureau Administrative Circular Number 255 o ang close fishing ban o close fishing season. Ang tagumpay na ito ay bunga ng pagtutulungan ng BFAR, ng mga lokal na pamalaan o LGU at mga siyentipikong upang protektahan ang spawning period o panahon ng pangingitlog ng mga sardinas sa rehiyon. Zambasulta Balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW-9 na nasa kabuuang 24,145 overseas Filipino workers o OFWs mula sa Zamboanga Peninsula ang kasalukuyang nasa gitna ng namumuong tensyon sa iba't ibang bansa sa Middle East. Ayon kay DMW Regional Director o DMW-9 Regional Director Gay Iris Tangkalagan, ang mga apektadong manggagawa ay nakadeploy sa mga sumusunod na bansa: Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Israel, Oman at Jordan. Sa kabila ng sitwasyon, tiniyak ni Tangkalagan na walang naitalang casualty mula sa Region 9. Base sa kanilang monitoring, ligtas ang mga kababayan natin at patuloy pa ring pumapasok sa kanilang mga trabaho. Public assistance at repatriation, pinayuhan ng DMW ang mga OFW na makipag-ugnayan agad sa kanilang mga opisina sa abroad kung nais nilang mag-apply para sa repatriation o pagpapauwi sa Pilipinas. Nagbukas na rin ang DMW ng isang 24/7 public assistant desk upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan at koordinasyon para sa seguridad ng mga manggagawa. Zambasulta Balita. At kaugnay nga dyan, Bin, mamaya sa ating programa ang Ahensya de Consensya, 1:30 to 2:30 ay pakinggan po ninyo ang panayam ni Dang Estrada sa mismong Regional Director ng DMW-9 para po yan sa mga latest update. Kung kayo po ay may mga kamag-anak, OFW, no? May mga kakilala, loved ones na sa ibang bansa at apektado sa naging tensyon between
US-Israel versus Iran, mamaya po abangan nyo po dahil mismong regional director ang ating mai-interview at may pagkakataon kayo para magtanong at malaman kung ano yung mga latest update tungkol nga sa ganyang kaganapan. Oras natin 7:33 ng umaga at yan po ang ating mga balita para sa araw na ito. Magbe-break tayo sandali pero huwag kayong bibitaw dahil sa ating pagbabalik ay makakasama po natin si Attorney Ella Janelle Go mula po sa Securities and Exchange Commission Zambasulta para pag-usapan paano makakaiwas na maging biktima ng online lending app scam. Kami po ang inyong mga lingkod, Sara May Tulabing. At ang inyong kabarangay, Robin Soling, magbabalik ang oras na Zambasulta. Dito lang sa 1116 DXAS, Radyo, Komunidad. Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report. Hello everyone, I'm Lucho Castillo and welcome to the FEBC Report. FEBC Philippines is a gospel media ministry with 13 stations all over the Philippines. In today's conversation, we have Pastor Alex Gunay, our station manager for 1062 DXKI, Coronadal, South Cotabato. Hi Pastor Alex, it's good to see you again. Hello, Kuya Lucho. It's good to see you also. You know, Pastor Alex, I enjoyed my time there last December as we celebrated 61 years of DXKI serving the people in Coronadal, South Cotabato. Back in 1964, as the station started by God's faithfulness, and where it is now, how can you see God's hand in the journey of the station? The fact that the XKI is still here after 61 years, it's already a testament of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Ang mission natin ay nagpapatuloy in spite of a time when resources was limited. The future was uncertain sa mga panahong yon dahil nga masyadong limitado ang ating operation. But over the decades, South Cotabato has changed and communities have grown. Cultures have shifted and technology has advanced. Makikita natin na DXKI is still here and has remained faithful to its calling. Maganda yung title na kauna-unahang regional station ng Far East Broadcasting Company Philippines. Pero mas magandang isipin na after 61 years, it still stand strong because of God's faithfulness sa buhay ng istasyon. Yun ang consistency na nakikita ko over the generation, and it is not accidental. It tells us that God has been the one carrying the ministry forward, providing the people, providing the partners, the protection, and yung purpose natin each step of the way. Oh, thank you, Pastor Alex. I think when we celebrated the anniversary, we heard our partners carry this pride of being part of the station in producing programs, in conveying the message of God's faithfulness to different people groups there. Sabi nga nila, DXKI was like the town crier, no? Siya nag-a-announce, siya nag-mobilize sa tao, siya naghahatid ng balita, siya ang nag-i-encourage sa kanila. And the station is called Your Friendly Voice. What does it mean to the people of South Cotabato today that you are the friendly voice there? Ibig sabihin ng friendly voice, ang istasyon natin ay approachable. It's a trustworthy station, and for many listeners, personal ang dating sa kanila dahil sabi nga nila, the station for them speaks gently and truthfully every day. In times that when people are overwhelmed sa mga bad news, mga pressure, mga loneliness, mga mental issues, DXKI offers something that is different, a voice that is willing to listen, to encourage, and to remind people that there is a God who is always present.
Para naman sa mga farmers, mga workers, mga parents, mga elderly, and even the young, it is a familiar and comforting and consistent voice na kanilang naririnig araw-araw. And it's the kind of voice that you can carry all day. And more importantly, that voice comes from the Lord. I often hear this term, no, when I'm there with you, yung migo, miga. Can you explain that and how that defines that your friendly voice? Yung address natin sa each staff habang nag-uusap sila on air, we agreed na i-precede natin ng term na migo or miga. It simply means friend. Pag kami ay nasa labas, nakikita kami ng mga listeners, ganito na rin ang tawag sa amin. Miga Joy, Miga Jen, ganun. Dahil nakasanayan na nila. Well, thank you for sharing that, Pastor Alex. You know, being a gospel media ministry, the importance of creating an impact to the community is why we do the broadcast. Can you share an impact story, a life change story that clearly shows that DXKI has become a place of refuge on air, a safe space for people to come together? Actually, napakaraming story. At one example is yung kay Ed at saka kay Janet, katakutan. She is often alone at home kasi nga working yung husband. Nagiging daily spiritual refuge niya ang DXKI. Sabi nga niya, pag naka-on yung radio, it feels that she has a companion sa kanilang bahay. Yung mga naririnig niya mga sermon, mga music, mga Bible-based programs, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. It strengthens her faith, guides her decisions as a mother, and brings comfort during times of uncertainty and even during times of illness. May mga panahon na may sakit sila and sinishare talaga nila na, oy, ito yung nararamdaman ko ngayon, mahinang-mahina, pero salamat, nandyan kayo. And as a couple, si Ed saka si Janet naka-experience kung paano na tinulungan talaga sila ng DXKI na ma-renew at ma-strengthen ang kanilang marriage bilang mag-asawa during difficult seasons. The Lord is using those messages that they hear on the station to bring a clarity, encouragement, and healing sa kanilang relationship. Kung paano ng DXKI is more than just a broadcast. DXKI has become a refuge, a safe place, a companion sa kanilang pamamahay where they find hope, direction, and God's presence, especially during the times when life feels overwhelming and heavy. Okay, wow. That's just one story, of many, I'm sure, where the station and its message of communicating Christ, over the airwaves have made a significant impact in the lives of people who hear the message. How has DXKI learned to serve a very, very diverse audience and still staying true to our gospel mission? Tama yun, Kuya Lucho, napakaraming mga kultura dito sa South Cotabato. Over the years, DXKI has served this diverse audience by remaining grounded sa salita ng Panginoon, but at the same time, being sensitive sa pinagsisilbihan nating community. DXKI communicates the gospel with humility, with respect, and love, while pointing everyone that we have hope in God, we have hope in the Lord. By addressing real-life issues and community concern, DXKI builds trust in the community that it serves dito sa South Central Mindanao, and through the trust, the gospel continues to reach the hearts of many people without compromise. Wow, that's good to hear. You truly have shared that you understand the people that you serve. You listen to them, you connect with them, you engage with them, and therefore we are able to build this partnership. We walk with them throughout the years that we serve there in Cotabato. 61 years might be, wow, that's 6 decades. But
the road ahead, there's still more that the Lord is asking us to continue doing, in our gospel media ministry. So for you, as you look ahead, what is your prayer for our ministry there, for the station, and for the people that we serve and reach every day? Ang prayer ko sa DXKI is that the station will continue to be faithful and to be a voice for the Lord Jesus Christ in the years ahead. Yun naman ang ating pinakamisyon until all have heard. And more than anything, I pray that DXKI will reach more homes and more individuals who need hope, especially to those who feel that they were forgotten and feel that they are alone in their struggles. And may many more families one day look back and say, ginamit ng Panginoon ang DXKI to bring His Word into our lives and to change our story. Pastor Alex, in your 38 years of serving in FEBC, when you look back at that, that's a lot of years serving the Lord. But when I look at you, I see the freshness, the joy of each day that you go and be with our team there in Coronadal. What can make you say that lahat nito ay all worth it? 38 years of serving. You are not just a worker dito sa DXKI, but it permeates your life long after na wala ka na dito sa DXKI. Parang wala ka na nandito pa rin. Naging training ground mo ang DXKI. It has become your seminary, it has become your wilderness, it has become your refuge, and long after your life, sa pagkatapos ng service mo sa DXKI, madadala mo yun lahat. Thank you, Pastor Alex. You are a living testament of how the Lord moves. I had a wonderful time with Pastor Alex Gunay, our station manager at DXKI, Coronadal, South Cotabato. In these heart-to-heart talks, we really see how God is moving, drawing out the truths in the life of the station, in the community, and in the life of people serving in the gospel media ministry. Pastor Alex came to FEBC not knowing the Lord, and now here he is, for almost 4 decades after, serving faithfully. And that's the takeaway. God is faithful. 61 years, 38 years, the life of Ed and Janet Katakutan, the impact of the programs, and the seasons to come where God will continually move in reaching the hearts of people. Thank you very much for joining us in the FEBC Report. Thank you for praying for us. Thank you for walking with us. And so, take care, abide in Christ, and see you next time in the FEBC Report. That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Oras na, Zambasulta! Ang oras na Zambasulta, kayo pa rin po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Muli, ako po si Sara May Tulabing. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. At dahil po sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghahatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pwede nyo pong iscan ang ating QR code o kaya ay mag-deposit sa ating bank accounts para sa inyong donasyon. At para ma-acknowledge namin ang inyong donation ay magpadala po kayo ng mensahe sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Pag-usapan natin.
Ngayong araw ng Lunes, pag-uusapan po natin ang tungkol sa paano makakaiwas na maging biktima ng online lending app scam. Sa gitna po kasi ng mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, tila sumasabay po ang panloloko ng mga mapagsamantalang grupo sa internet. At sa kabila po ng awareness campaigns at mga anunsyo ng Securities and Exchange Commission o SEC ay patuloy pa rin po nakakatanggap ng mga ulat ang ating tanggapan tungkol sa mga kababayan nating nabibiktima ng mga fake online lending apps. At dahil dito, patuloy ang pagpapaalala ng SEC sa publiko na maging mapagmatyag at huwag basta-basta magtiwala sa mga app na nangangakong mabilis na pera, ngunit puno naman po ng panganib. Kaya naman ngayong araw, hihimayin natin ang mga isyong ito mula sa pagkilala sa mga lehitimong kumpanya hanggang sa paglaban sa talamak na harassment at labis na interes na nagpapahirap sa ating mga kababayan. Narito po kasama natin via Zoom ang ating guest from Securities and Exchange Commission, Zambasulta Securities Council 1, Attorney Ella Janelle Go. Attorney, good morning. Welcome po sa ating programa. Welcome to the XAS. Yes po, good morning. Good morning, Ma'am Sarah. Good morning to our listeners. Thank you for inviting SEC po to your program. Yes, at happy birthday po sa inyo, Attorney. Monday. Thank you po. Birthday nyo po. Nagwo-work kayo kahit via Zoom. Sige po, Attorney. Ating pag-usapan po yung situation dito sa Zambasulta area. Yung SEC pala, Attorney, ang inyong AOR ay ang Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Dito po ba sa ating area, Attorney, despite po sa mga awareness campaign and announcement na ginagawa po ng inyong tanggapan, meron pa rin po bang nabibiktima nitong tinatawag na OLA or online lending app? Yes po, Ma'am Sarah. No? So unfortunately, kahit na we are really trying our best no, para ma-disseminate ang information about or advisories against itong mga illegal online lending apps. So, meron pa rin po talagang mga nabibiktima. No? Although, compared to 2 years ago, medyo nabawasan, pero in number, marami pa rin po. No? So, marami pa rin kami nare-receive na complaints in person or through calls, emails. So, marami pa rin po talagang nabibiktima. And marami din pong mga scammers pa rin. Yung mga style kasi nung tong mga scammers na to, pag maglalabas yung SEC ng advisory against their online lending app, bali gagawa lang sila ng bago, papalitan lang nila yung names, and parehas lang po, same modus operandi. And nagta-target pa rin talaga sila ng mga vulnerable or yung mga hindi marunong or hindi masyadong techy, hindi marunong mag-verify kung legit ba o hindi. So, yun po. Unfortunately, marami pa rin po ang mga nabibiktima. At mamaya po tatanungin ko yung mga sino ba yung mga madalas na nabibiktima. Pero para po hindi Yes pa po. familiar, doon sa mga hindi familiar or kaya doon sa mga hindi nila alam na online lending app na pala pinapasukan nila, pwede nyo po i-explain, brief explanation, ano po ba itong fake or illegal online lending app? Ano po ito? Okay po. So, yung mga illegal online lending apps, ito yung mga hindi registered with the SEC. Kasi po, no, just a background, yung SEC is the government agency that registers and regulates lending companies. So, lahat po ng mga legit or legal na lending companies, nagre-register po through SEC only. Okay? So, kung for example, papakitaan ka ng DTI or DTI certificate na registered daw siya as lending, so it's not valid po. Kasi dapat SEC registration yung papakita niya. And not only that po, an entity must not only be registered but also must have a certificate of authority to operate as a lending company. So that's important po. Hindi lang po registered, dapat meron din silang certificate of authority as a lending company. So itong mga illegal online lending apps, no, they operate without registration from the SEC and without license or without certificate of authority. So you may ask, no, so bakit sila nakakapagawa ng app or bakit sila may apps? Ibig sabihin ba, pumasa sila sa Google or sa Apple, di ba? So ibig sabihin legit sila kasi may app sila di ba?
So, that is a common misconception. Kahit po may app sila, may parang official website sila yung papakita sa inyo, it doesn't automatically mean that they are legit. Okay? So, dapat they can show you that they are registered and they have a certificate of authority. Yun po. And if you want to verify yourself, kasi yung iba dyan matatalino na kasi yung scammers natin ngayon. Meron ng help of AI, no? They can edit certificates, yung sex certificates ng ibang companies, papalitan lang nila yung name. Ganon. So, yes. So, yung iba na hindi masyado marunong, hindi klaro na edited siya, hindi marunong mag-investigate kung edited siya. Oo, mag-verify. So, you can also verify mismo sa SEC. You can call us or we have actually an app, yung SecCheck app. It's available sa Apple Store and sa Google Store. So, you just input their name or their registration number. And if hindi siya lalabas doon, meaning hindi siya registered. Yun po. Okay. And then also, we also have a list of online lending platforms available on our website. So kung hindi nyo mahanap and then gusto nyo pa rin talagang mag-verify, so you can just call us naman po. We answer 2 calls naman every day. I mean, every working day. So yung malinaw po dito, attorney, merong legal at merong mga illegal. Yes. Yes po, yes. Opo. Especially yung mga online lending po. So, marami pong mga illegal dyan. Kahit na may app, papakita nila na, kasi parang sobrang ibang level na yung mga scammers ngayon. Mga marunong nga silang mag-develop ng mga website, di ba? Papakita nila sa'yo na, wow, legit, may website, may app, ganon. Pero, hindi pala legal. So, dapat you need to verify first. Kaya, yung pinaka last say mo na totoo itong online lending app, kapag nandun ang name nila sa website ng SEC, na i-check po nila or via phone call to verify. Pwede po. Or through email, pwede din po. Opo. Pag sinabi nating lending app, attorney, ang ino-offer dito ay pera, utang, no? Yes po. Usually yung short-term loans, mga loans less than 10,000, and then meron nga mga kahit 500 lang papautang pa. And then short-term siya, so usually 1 week, payable in 7 days or in 1 month, ganun siya. Sa Zamba Sulta area, attorney, anong age group ang madaling maloko po ng scammer? May like po mga senior po ba natin or yung mga 50 and 50 to 60? Okay. Pagdating po sa online lending apps, no? Online lending apps. Wala namang pong specific age group, but yung common po na nabibiktima, yung mga pumupunta dito sa nagko-complain sa amin is meron po mga young professionals. And then yung iba po yung mga walang stable income or mga minimum wage earner. Syempre pag breadwinner ka, then minimum wage earner, di ba, sobrang kulang. So that's why they resort to mga quick cash loans. Kasi ang bilis 5 minutes approve ka na. Ganun kasi yung advertising nila. So maiinganyo ka talaga. And apart from that, meron din students po actually, college students. Yes, and ano pa ba? Yun po, yung mga small business owners, meron din po yung for extra capital, yung ganyan. And ito po, yung lately kasi yung mas malaking scam ngayon is the advance fee loan scam. Parang lending scam din siya, pero ipapa-deposit ka before bibigay sa yung loan. Ayan po. Yung mga target talaga nito is yung mga may pera actually, OFWs, pamilya ng mga OFWs. Yan po kasi yung sa advance fee loan scam is malaki yung loan na ino-offer nila unlike sa online lending apps. Dito, offeran ka nila ng 1 million. So malaki. And then, but in return, you have to deposit first, like let's say 20,000 for processing fee, and then later 50,000 na naman for tax. So, yun po, mas malaking scam siya ngayon dito. Ito yung advance fee loan scam actually yung mas marami kaming nakakatanggap na complaints lately compared to online lending. Pero dapat nga, attorney, ma-realize nila na red flag na po yun. Kasi di ba pag tayo ay nangungutang, ang pwedeng gawin, bawasan. Kung 1 million, bawasan, hindi papa-advance kasi ikaw nga may kailangan ng pera. Dapat na-realize po nila yun, no? Yes, actually, yung mga legit talaga na
lending companies, they will not ask you for any deposit kasi ikaw na ngayon nangangailangan, ikaw pa yung magde-deposit. So yung iba kasi, alam mo ma'am, when you're in an emergency or Yes, kapit you patalim. need cash, di ba, clouded yung judgment mo. So medyo, pag may nakikita silang pera sa digital wallet nila, so they feel na ito, okay lang, mangungutang na lang ako para sa deposit. So ganon. So parang feeling nila makukuha nila yun. Kasi ang galing nga ng mga scammers ngayon. Parang ginagawa nila parang digital wallet. So makikita mo doon, may pera ka 1 million. Pero sa totoo, wala. Okay. So, attorney, ano po yung mga dahilan kaya? Bakit madali lang sila mabiktima? Regardless po, minsan katulad na po ng sabi nyo, pinapa-advance minsan. Hindi nila na-realize na first step na po yun ng panloloko. Ano yung dahilan? Bakit madali silang matarget or potential victim po sila? Opo, okay. Gaya po actually yan po yung unang question ko sa kanila palagi. Like, why? Di ba? Sabi ko, red flag yan. Bakit ikaw na ngayon nangangailangan? Ikaw pa ngayon yung nag-deposit. So most of them lang po talaga, yung common answer nila dyan is because they really need the money. Yun po, parang wala na silang pakialam kung, sige, deposit na lang ako, 2,000 na lang naman or 10,000 lang naman, pero 1 million yung makukuha ko. So ganun. And I think the problem nga is, siguro, medyo aggressive kasi sa advertising itong mga online lending apps. Kasi, di ba, sino ba naman yung wala pa sa Facebook ngayon? Halos lahat na po, bata, matanda, nasa Facebook, nag-YouTube, TikTok, ganun. Grabe yung ads ng itong mga online lending. And yung iba po ng mga scammers, ipipm ka talaga sa Facebook, mag-o-offer, ganyan. Sobrang gumagamit sila ng mga terms na parang sabihin mo, wow, legit talaga to. And yung iba is ginagamit nila yung government agencies like SEC or BSE. So sasabihin nila na, ay, SEC registered kami or registered kami sa BSP, yung mga ganyan. So yung iba, siguro yung mga common victims na, yung mga vulnerable na parang hindi masyado marunong or wala masyadong knowledge on what are the legit online lending apps. So that is why also we are very grateful no for the media na for giving us a platform nga para ma-disseminate namin or ma-advise namin ang public na how to identify if this is a legit lending app or not. So, yun po. Siguro po yung mga hindi masyadong techie, yan po yung mga common victims talaga. Tsaka yung talagang nagmamadali na magkaroon ng pera, Opo, mga nasa emergency situation. So, parang agad-agad. Tapos, syempre, may parang sense of urgency din tong kabila paano mag-offer. Yes. Opo, kaya sila ay nadala. Attorney, bukod po doon sa kailangan nilang ma-identify kung may certificate of authority, kung nasa SEC ang OLA, ang online lending company na yan, may iba pa po ba sila na dapat tingnan, especially during transaction ng illegal itong scammer? Ano yung mga dapat nilang bantayan na masasabi natin ay parang hindi man to legal? Okay. First off, siguro identify na lang natin yung mga red flags. So one red flag po is hindi ka hihingan ng mga income documents. So yan po, parang papafill up ka lang ng form and then no ID. proof of income or what. Oo. Yun, isang red flag na yun. Kasi yung mga legit na lending companies, di ba, parang dapat they conduct a background investigation on you kung magkano yung bibigay nila na loan sa'yo. So, yung iba, wala talagang ningi. Ano lang, info mo lang, ganon, ID. Yun lang, selfie with ID, usually, ganon po. And then later on, na pala, no, yung privacy mo na pala is, violated na, di ba? Kasi binigay mo na yung ID mo. Another red flag naman is yung may mga yung hindi klaro po yung fees, parang ang daming processing fees na nakalagay or hidden fees, kumbaga may mga hidden fees ganun. So bawal po 'yan. That is against the Truth in Lending Act. So bawal po yung may mga hidden fees ganun or yung later on ipapakita sa iyo na ganito lang yung interest. Pero at the end pala makikita mo na laki na pala ng interest. So actually po, yan din, third red flag, super taas ng interest rate. Like example, mag-loan ka ng 2,000, di ba? And then
after 7 days, 5,000 na babayaran mo. So, more than double. So, Mm-mm. sobrang, that is, na po, excessive na. So, bawal po yan. Yun Okay. po. What else? And then, sige po. How about po, attorney, yung yung sasabihin, hingin ko yung access ng mga nasa phone list mo. Oo, yan din po actually, oo. That is a major red flag kasi yung iba po actually hindi na mag-ask ng permission. The moment you download their app or click a link on their website, ma-access na nila yung buong phone mo. So ganun po. Actually, meron lang akong minimal knowledge lang talaga about that, no. Hindi naman ako IT expert, pero if an online lending company asks you to download something from a website, parang may bibigay siya na link sa'yo, and then dapat mo daw i-download yun para maka-loan ka. So that is already a red flag kasi most probably that's what they call a mobile configuration. So pag i-download mo yun, you grant access to your phone. Parang makita nila contacts mo, private photos mo, lahat. Kaya ang dami nga sa scam ngayon, yung mga nahahack sa Facebook, kasi may na-click yung silang link and then they downloaded the mobile configuration. So kaya na-access nila yung mga mobile banking accounts. Diba? May mga nawawala po sa mga bank accounts dahil po yun doon. Because hindi natin alam na yung pina-click pala nila na link or pina-download nila is mobile configuration na. So may access na sila sa phone mo. That is why, yung mga illegal lending companies, they gain access to your contacts. So nakukontak talaga nila lahat. Na kahit na hindi mo na-declare as contact person, nakaka-receive ng mga threats, gano'n, in case hindi ka makabayad. So yun, illegal po yun. Yes. Sa legal na lending company, wala pong ganyan. Wala po. You can declare siguro contact person. Oo, Yun yung po. parang Yun lang. kung Oo. wala, hindi If ka ever, magbayad, may kukontakin opo. siya. Pero 1 or 2 lang Oo. siguro hihingin. Yes po. And hindi po pwedeng, hindi nila mo contact yung contact person mo and sasabihin nilang, uy, may utang si ganito. Parang sasabihin lang na, parang Please they just ask remind. help to contact. Oo, Parang oo. ganun lang. Pero hindi sila magdi-disclose ng anything about your loan. Yan yung mga legit. Or yung mga, or ipapahiya ka, or ita-threaten. Pati sila ita-threaten. Kasi yung mga illegal kasi, pati yung mga contacts niya, tinethreaten na kung hindi makakabayad si ganito, ikaw ang magbabayad kung ganyan. So, that's illegal. That's illegal na po. Hindi ko po alam, attorney, kung na-encounter nyo rin po ito from our complainant. May kakilala rin po ako, ang way ng pag-scam po sa kanya, dinanghiram po siya. Parang sa isang Viber group daw, na may mga, meron daw dun mga scammer pala, later niya na na-identify na scammer. Pero yung nangyari po sa kanya, attorney, para manghihiram siya ng pera, tapos sinend niya yung bank account niya kasi doon nga ipapasa. Ang claim ngayon nung scammer, na nasend niya na, pero mali ang binigay na bank account. Yes. So, That is ang common. common, di po. So, Yes po. ang ginawa ng scammer, pre-assure itong victim na magbayad ka kasi nagbigay na kami, mali lang ang bank account na binigay mo. Yes. Paano po yun, Yes. attorney? Yan na po yung advance fee scam. That falls under advance fee scam. So okay. itong mga operators ng advance fee scam, they operate through Telegram, Viber. I'm not sure lang po sa Facebook. Basta sure ako sa Telegram and Viber. So itong mga scammers, kukuha sila ng photo ng siguro random person or AI ba? And then may fake name sila, fake agent sila ng isang legit daw na lending company. So yung iba kasi, akala nila legit talaga siya kasi verify nila sa SEC, 'di ba? Registered talaga yung company actually. Pero ginagamit lang pala yung name ng company. So yan din yung isang problem, no? Even if you verify it with the SEC sa app, so mahirap po kasi So, ginagamit paano po lang yan? pala nila. So kung ganun po, basta po may advance fee, that is already a scam. Okay. Like Okay. kahit 10 pesos, 20 pesos ganun, processing fee or what, scam na po yan. Kasi yung legit lending companies will never ask you for any fee. And yung kung meron man, 'di ba? It will be deducted to your loan. Hindi yung ikaw yung magde-deposit. Yes. And then ito pa po, no? So that is a common modus, 'di ba? Yan na, bibigyan mo ng account number mo and then may papakita talaga silang digital wallet. Lalabas talaga doon name mo and then
yung amount mo, kung amount ng loan, ganun. Maano talaga, mako-configure talaga nila yan. Papakita talaga nila sa'yo na we are legit. Diba? Kasi may website nakikita mo. And then later on, common talaga yan na nagkamali ka daw. Mm-mm. Parang may isang number na mali. Mm-mm. Ganun. But the truth is, hindi ka nagkamali. Kasi lahat ng complainants namin, the same problem, na nagkamali sila. Tapos, alam mo ma'am, yung iba, as in, akala talaga nila, nagkamali sila. Like, attorney kasi kasalanan ko naman, nagkamali talaga ako. Ganun. Sabi ko, ma'am, hindi ka nagkamali. Pinakita lang nila na nagkamali ka. Wala, no, hindi ka nagkamali. Siyempre, hindi naman talaga tayo, when we give out our bank details, di ba? Parang tina-check natin yan 2-3 times, ganun. So, parang imposible talaga na nagkamali tayo. Tsaka tama ba, yan, attorney? papakita nila. Pag halimbawa mali yung bank account number mo, actually, i-reject pala nito ng i-reject nitong gadget na mali ang bank account. So, hindi papasok. Kasi yung sa kanya, attorney, Yes. ang nangyari, nagpakilala yung tao na tao ng isang bangko. Doon kukuha ng lending. Okay. O yun naman ang sa kanya, hindi lending company. Tao daw siya nitong certain bank. So nagkamali itong victim, kaya pinapabayad niya. So ito naman, nataranta, nagbayad din po agad. So hindi po siya nag-loan? Ganun ba yun? Nag-loan siya, pero Okay. So kasabot lang yun ng parang ang maglo-loan siya doon sana sa bangko. Si scammer nagpakilala, okay. taga-bangko siya. So hindi, scam talaga yun. Opo. Yung mga ganyan kasi. And then, pinapadeposit nila yung advance fee sa personal GCash account. So doon pa lang, di ba, parang magduda ka na, ba't ako magde-deposit sa personal account? Eh dapat, kung if ever man meron, sa name talaga ng company or sa bank, di ba? So, attorney, if ever po nangyari na yan sa ating mga biktima, talagang na-scam na po sila, paano po yan, attorney? Anong dapat nilang gawin? May habol pa ba sila sa scammer? First siguro po is gather evidence, no? Para you can file a complaint. Pwede po kayo mag-file ng complaint sa SEC or sa anti-cybercrime group ng PNP. Pwede din po. So, I believe they also cater to those complaints. Kasi cybercrime yan eh, no? As long as you have evidence. Kasi mahirap ding mag-accuse ka or mag-allege ka din, wala kang papakita. So, dapat meron kang screenshots, and then, if ever in cases of harassment, may mga text messages or yung mga recordings ng call, no, na minumura ka or tinetreat ka, gano'n. So, yan po yung important. And then, if you will file a complaint po with the SEC, you can file it online. There's no need to come to our office kasi lalo na po for those residing in neighboring provinces or sa mga island, no, like Basulta. So, you don't have to come here. You can just file a complaint online through our iMessage. So, imessage.sec.gov.ph. So, pwede po yan. Okay. And then, basta may i-attach nyo lang po yung evidence nyo and yung complete narration ng facts. Ganun. So, sa case of recovery ng money, to tell you honestly po, wala pa kaming update on any complainant na nakuha niya ulit yung pera niya. So, yes, mahirap po yan. Mahirap po. Oo. Yeah, So, what we can do, yan. Opo. And then if ever you file a complaint, and then if ever legit yung company registered sa amin, so we can penalize them or revoke their license or yun po. Okay, paano pag wala po yung ma-figure na hindi po talaga siya legit, ma'am, hindi siya nag-register? Ano po ang kayang gawin ng SEC? Yan po yung actually yung mahirap. Ang pwede po namin gawin is kung hindi talaga namin matukoy kung yung individual na nag-ooperate nito, what we can do is just issue an advisory po. Parang to warn the public na lang po. Pero mahirapan nga tayo sa pag-locate kung sino ba talaga tong operator na to. So siguro they can also, kung saan sila nag-deposit man or in cases of advance fee, maybe they can report din to GCash. Yan yung pinapagawa namin kasi. Pinapa-report namin yung kung saan sila nag-deposit na account sa GCash or sa bank. So yun, para in case baka ma-freeze pa. Pero when you see recovery, kung ma-recover mo ba ulit yung pera mo, parang medyo mahirap po. Pero attorney, itong mga nangaharas na
sasabihin na magpa-file ng case or talagang hahanapin kita, may mga pagbabanta na po. Yan po ay scam lang din, no? Hindi po totoo yan. Parang bluff lang, tinatakot lang din po yan sila, no? Pero hindi din kaya ng mga illegal na talagang ipakulong itong taong ito. Kaya Yes. totoong nagbigay sila ng pera pang utang. Yes po. Actually po, lalo na yung mga illegal, no? Totoo po, bluff lang po yan. And hindi kayo dapat matakot. Pero syempre normal naman, syempre kung mumurahin ka or titreten ka, 'di ba? Papadalan kita ng kabaong. May mga ganyan sila eh. So, syempre yung mental health mo na disturb ka na, 'di ba? Yung peace mo, inner peace ganon or what. Syempre yung reputation mo kasi pinapaya ka na, may ano na, 'di ba? I-shame ka sa Facebook, post ka sa Facebook, sa mga groups. And then iko-contact na yung HR mo, HR department ng office mo, boss mo. So, everyone will know about it. That is the consequence lang po if you engage in illegal lending. Pero, hindi ka makukulong. Kasi, totoo naman po yung, di ba, sinasabi nila, may nakukulong ba attorney sa utang? So, wala po. Wala po nakukulong sa utang. But, you can, if legit naman yung company, so they can file a collection case, civil case lang po yan. Collection case lang against you. So, they can just run after your assets lang po, your properties. Pero, wala pong nakukulong. Unless may panloloko kang ginawa or may deceit ka right from the start. Like, for example, if you submitted fake loan documents. So, pag ganun, parang pang ikaw may fraud na on your part right from the start before securing the loan. So, pwede ka din makasuhan ng estafa. Yun, criminal na po yun. Pero Sa kung part wala po yan naman, ng kahit oo. illegal or legal, sa legal lang. Mostly legal lang po. Kasi kung illegal, wala naman atang illegal operator na sila mismo ang mag-file ng case. Kasi in the first Mahuhuli. place, yung loan pa lang na yun is illegal na, di ba? So, wala talaga actually silang habol sa'yo. Pero, of course, we don't encourage you na mangutang sa mga illegal para hindi bayaran, di ba? Parang, we don't encourage also our borrowers not to pay their loans. Kasi nga, Yun. let's say illegal, di ba? So, Oh. hindi mo bayaran. Sabi mo, okay lang, wala naman silang habol sa akin. Pero, yung reputation mo naman is at stake. So, yan yung consequence din if you don't pay for your loans, di ba? Papaya ka na, and then malalaman na ng friends mo, ng family mo. So, syempre nakakaya yun. So, yes. Oh, Yeah, yun. that's the consequence din po for Oh. illegal. Kasi yung mga illegal, they will really exhaust all efforts talaga to, parang pahiya ka talaga, i-pressure ka na magbayad. Actually, yun po yung next ko sanang tanong kung i-encourage pa ba natin na magbayad. Halimbawa, umutang sila ng 2,000, nakipagkontrata siya, umokey siya sa 5,000 ang bayaran. So, dahil nakipagkontrata siya sa illegal, so yung tanong ko po sana, i-encourage pa ba natin na wala kang magawa, bayaran mo na lang para matapos na, or okay na, nagbayad ka naman ng 2,000 partial, quits na kayo nun. Paano po ba, attorney? Ano na lang, parang part na rin ng consequence niya yun. Opo. Yun po talaga. Kasi wala talaga silang magawa actually legally sa'yo. No, they can't come after you because they're illegal. Pero yun na nga, that's the consequence. Siyempre, yung stress mo, 'di ba, dealing with this calls na every minute tatawagan ka niyan. Ang dami naming complainants dito. Habang nagko-complain sila, may tumatawag na. Ganon. Tapos, we asked her, can you answer para marinig namin kung paano mag-transact yung agent? Grabe po talaga. Sobrang papahiya ka. Parang feeling mo, yung dignidad mo sobrang tinapakan talaga. So, that's the consequence. Siyempre, yung iba, di ba? Meron ng iba na unfortunately suicidal na because parang yung, alam mo yung, kasi sobrang tumatak sa kanila yung words, yung mga bad words, yung gano'n, parang, and then na-threaten, parang pinaniwalaan nila yung mga threat, gano'n na, papaya namin anak mo sa, sa school, yung mga gano'n. So, syempre, as a mother din po, di ba, parang, it will really affect you mentally. So, that's the consequence din po of not paying illegal lenders. So, that is why, we advise you, right from the start pa lang, do not engage. Do not, wag na kayong mangutang sa mga illegal. Kasi this will be the consequence. Lalo na if you know na you don't have the capacity to pay that huge interest. So, yun po.
Ang ganda po ng sinabi nyo. Lahat naman tayo may pangangailangan at hindi maiwasan na tayo ay Yes. makakautang minsan. Pero make sure po na hindi kayo matatrap doon sa mga illegal, no, sa mga scammers kasi talagang Opo. malulugi po kayo, grabe ang pamamahiya sa inyo. Pero ako lang, Mm-mm. alam ko po, copy-paste lang daw yan lahat tapos isa-send sa lahat ng mga hindi nagbabayad. Di ba? Yung Opo. pamamahiya. Parang may system na ata Pagmaapektuhan, sila eh. yes Oo. po, attorney, may system na yan. Send na lang yan. Ayun, parang Oo. send to all na lang yan. Pero same, Oo. Parang papalitan lang yung name, pero parehas lang yung message niya. totoo po. Kaya po, maging ano tayo, maging maalam, maging wise po. Kung hindi talaga kaya na hindi mangutang, doon tayo pupunta. May mga physical na lending company nga Oo. tayo. Mas Yung mga safe may pa po. physical office, yes. Opo. So attorney, ano po ang inyong panawagan sa ating mga tagapakinig para po sila ay hindi maging biktima po nitong online lending app, especially dun sa mga illegal? Okay, so siguro po wag tayo magpadala sa itong mga online lending scams, no? Sa itong mga pang-iengganyo nila. Dapat we need to learn to investigate, magduda tayo, di ba? Pag sobrang dali, instant approval in 5 minutes or yung no income requirements needed, ganon. So dapat nagduda na tayo doon kasi yung mga legit online companies, hindi ganon ang operations nila, no? They will ask for your documents, ganon. And if it's too good to be true nga, it's probably a scam. So, yan lang po talaga. Dapat matuto tayong mag-verify, check with SEC, no? Contact us, call us, or you can follow us din po sa Facebook. We have a group, SEC Zamboanga. So, doon namin nilalabas yung mga advisories, mga reminders, no? Or kung meron kaming mga seminars, yung mga information about financial literacy, so you know where to invest, where to put your hard-earned money, where to acquire loans, no, yung mga legit. So doon nakalagay yan lahat sa Facebook group namin. So we really encourage everyone to follow us, and yun po, again po, protect your money, no, and only put it where it is legal, yung mga registered sa SEC. One thing din po, no, I would just like to disseminate, no, just 2 weeks ago we issued 2 advisories against 2 entities na nag-o-offer ng investment online. Online presence lang talaga sila, wala silang physical office, so that's already a red flag. Plus, they are not registered with the SEC. So yung dalawang entities na to, they have the same modus, they have the same scheme, no? So this is it was an advisory against BG Wealth Sharing. Yun po yung pangalan, BG Wealth Sharing, and Seagull Alliance, or Riskcoin, League of Seagull, yan po. So we highly advise the public na not to invest in these entities because first, they are not registered with the SEC, and second, they do not have the license to offer investments to the public. So bawal talaga, you cannot offer investments to the public unless you secure a license from the SEC. So itong dalawang companies, ang dami na po nilang investors sa Zamba Sulta, actually. Oo. And we are really trying din po, no, we travel to provinces just to yung information dissemination lang talaga, just to advise the public na do not invest kasi it is highly likely na it is a scam. Kasi sooner or later, ano kasi yung scheme nila, ma'am? You invest money, but you have to recruit others for you to earn. So parang recruitment siya, Parang networking? Yes, siguro parang Ponzi scheme ang tawag namin dyan, na parang pyramid, di ba? Opo. So yung mga nag-earn lang talaga dyan actually, yung mga nasa taas. Oo. So yung mga nauna. So hindi siya sustainable kasi yung binabayad lang sa mga naunang investors is galing lang din sa investment ng mga nasa baba. Oo. So later on, 'di ba, hindi naman forever 'yan na may mag-i-invest. So later on ngayon naglabas na kami ng advisory. So medyo yung ibang tao worry na parang hindi na lang ako mag-i-invest kasi may advisory na yung SEC. So kung wala nang mag-i-invest diyan, kawawa yung mga bagong investors kasi wala silang makukuha. Most likely yung scammers na to, online lang kasi sila we don't know who's behind them talaga. So yung mga scammers na to, they will shut down the business and then just run off with whatever is remaining, 'di ba, for them. Kasi scam nga talaga siya. So kawawa yung mga new investors. That is why if
you are already an investor of these two entities, no, we advise you to stop and siguro take whatever investment you put there that you can take, and then stop investing na po. Kasi sooner or later, titigil din tong mga investment scams na to. So, Ayun. yun po. Naku, so puli po, sa mga listeners natin, wala pa pong na-scam sa inyo. Kung meron man, you learn your lesson in a hard way po talaga, no? Pero don't worry, kaya pa naman bawiin niya sa legal at maayos na pamamaraan. O, You bawi need na to, lang. really protect your privacy. Kasi itong mga online lending apps, no, they will ask for your info, your ID, your picture. So, hindi mo alam, ginagamit na pala pang scam sa iba. Ginagawa ka ng fake agent ng lending company, di ba? So, protect your privacy, protect your money, and really invest in knowledge na financial knowledge or financial literacy. So we have programs, no? And if may mga listeners po tayo na mga siguro taga LGU or mga barangays, no, barangay officials or itong mga organizations, if you want us, the SEC, to conduct itong mga financial literacy seminars, no, about itong financial planning, itong mga investments, ganon, how to spot the red flags of an investment scam, so we can conduct that. Just reach out to us lang po you can email us reports_zeo@sec.gov.ph. So dyan po, pwede kayong padala ng request letter or kung may mga questions kayo, clarifications, ganun. So we will answer po. So we can cater to you kung kailangan nyo po ng mga seminar. So pupuntahan po talaga namin kayo. We will organize it. Ayan. Kayo na pong pupuntahan ng SEC para sigurado lang na walang mabibiktima po sa inyong That's community. also kasi po important part of our mandate talaga, no, na investor protection plus investor education. Kasi nga 'di ba, prevention is better than cure. Yes. So, yan talaga yung how you protect yourself. You need to have knowledge and you need to be vigilant. You need to investigate, no? So, mag-imbestiga bago mangutang, bago mag-invest. So, dapat magduda ka. Okay lang magduda. Kasi pera mo yan, di ba? Yeah. Protect your money. Sabi nga ng DOH, baka applicable po dito, yung sa cancer, wag lang tayo mag-focus na sa treatment. Dapat mag-focus tayo sa prevention and early detection. So, That's dapat very magduda ka. applicable po yan, kahit sa investments. Yes. Ayan po. Naku, maraming salamat po sa ating naging guest ngayon. Si Attorney Ella Janelle Go. Attorney, maraming salamat po sa oras at panahon na inyong binigay dito. Kung may mga announcement po kayo or mga information dissemination na gustong gawin, pwede po natin gawin yan muli dito sa ating program, Attorney. Once again, maraming salamat po, Attorney Go. Thank you po, Ma'am Sarah. Again, thank you to all our listeners. Sana may natutunan kayo, and I hope this is not the last time, no, na we can really talk about talaga itong mga common problems or common issues na our investing public is facing. So, thank you po, Ma'am Sarah, again, for this platform. Yes po. For information dissemination. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa radyo at Facebook. Maraming salamat din sa ating radio technician, Kuya Rolando Alfonso. Abangan niyo po ang susunod na programang Serbisyong OFW, Family Matters at Radyo Sinkauman. At syempre magkarinigan po tayo muli bukas alas 7 ng umaga, Monday to Friday. Ako po si Sara May Tulabing, nagpapaalalang posible ang pagbangon at pagbabago. Tayo po ay maging bahagi ng solusyon ngayon. Sama-sama tayong umaksyon dahil oras na Zambasuta. Oras na Zambasulta. Inyong napakinggan ang programang Oras na Zambasulta. Para sa mga komento, mensahe o suhestyon, tumawag o mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410.